Pumanaw na rin ang isa pang biktima ng walang habas na pamamaril sa tagig ng isang suspendidong tanod. Mula sa Makati, may ulat on the spot, si Rida Reyes. Rida! Yes, Maris, nagpapatuloy pa nga rin ang manhunt operation laban dito sa isang barangay tanod na walang habas na namaril noong bisperas ng bagong taon na ikinasawi ng dalawa at ipinasugat ng isa pa. At sa 5 ng madaling araw kanina, Maris, nang ideklarang wala ng buhay ang 28 anyos na si John Edward Pascual na nagtamo ng 4 na tama ng bala sa kanyang dibdib at tagiliran. Nasa ilalim pa sa surgery kagabi ang binata at katunayan ay nailipat na sa recovery room ng ospital pero hindi na rin kinaya ang mga komplikasyon sa kanyang internal organs at binawian din ng buhay kinaumagahan. Nagdadalamhati, Maris, ang buong pamilya na sa sinapit ni Edward sa kamay ng anilay isang walang konsensyang tao na hindi nila kakilala. Kagabi lamang sumakabilang buhay na rin ang 7 taong gulang na si Mark Angelo Diego o Mac matapos makomatos dahil sa tinamong tama ng bala sa kanya namang ulo. Hindi matanggap ng kanyang mga magulang ang nangyari sa anak, kaya pursigido raw ito na magsasampa ng reklamo laban sa suspect na si Raimundo o Munding Liza na kapitbahay lang nila at dating barangay tanod. Samantala, nakalabas na ng ospital kagabi ang ikatlong biktima na si Israel Lava na tinamaan din ng bala sa kanyang hita. Maris, nagpapatuloy pa rin ang manhunt operation ng joint operation ng grupong binubuo ng Taguig at Makati PNP para madakip itong si Liza na hanggang ngayon ay hindi pa raw umuwi sa kanilang bahay ayon sa mga kapitbahay nito. At narito ang pahayag ng kapatid ng namatay na biktima. Okay naman daw siya, parang nauuhaw, nagugutom, ganun. Oo. Akala mo okay na? Oo, okay talaga. Parang ang positive na, alam mo yun, makaka-recover siya. Sinabihan pa nga daw siya ng doktor na bukas, pwede ka na ilipat sa ward, ganun. Tapos biglang ganun. Sana makonsensya na lang siya. Sana, ayun, pagbayaran niya yung ginawa niya. Yun. Kasi buhay yung kinuha niya, 2 buhay pa. Maris, dumating na rin dito kanina sa ospital ng Makati itong investigador sa kaso para kumuha ng karagdagang pangdetalye tungkol dito sa namatay na si Edward. Samantala kahapon naman ay nagsampa na rin ng mga reklamong murder at frustrated murder ang pamilya Diego laban naman dito sa suspect na si Liza. Yan muna ang pinaka-latest mula rito sa Makati. Maris. Rida, linawin ko lang itong suspect na si Liza ay dati na ring nasuspinde dahil sa umano'y walang habas na pamamaril. Nakasuhan na ba siya noon at paano nangyari na nagagawa pa niyang malayang makapagdala ng baril? Actually, Marie, sa impormasyon kasing ating natanggap, yes, meron na raw siyang, meron ng kaso dati sa kanya. Yun nga lang ay, for some reason kasi dahil siya ay barangay tanod, dating barangay tanod, kaya hindi natin alam kung merong permit itong kanyang baril na hawak-hawak. Wala pang impormasyon mula sa investigador kung lisensyado itong hawak niyang baril. Pero nung kasing gabi na yon, hindi naman talaga siya, Maris, kasama doon sa kasiyahan ng grupo na kanyang mga pinagbabaril. So, para ang nangyari, nagpunta lang siya bigla doon sa inuman ng barkada na yon at parang nag-angas daw siya na sino ang mayabang dito, sino ang nag-aangas dito. At dala-dala na raw niya yung kanyang baril. So, after that, ay namaril na raw siya. At hindi pa alam ngayon. At yan yung kasama dun sa mga motibo na gustong malaman ngayon sa investigasyon ng pulisya kung ano yung motibo nito sa kanyang pamamaril. Maris. Rida, may leads na yung mga otoridad. Sinabi mo na sa yung ulat na tuloy-tuloy ang manhunt operations. Pero may leads na ba sila dahil nga sinabi mo na hindi pa rin umuwi sa bahay. Baka nakapunta na sa iba pang mas malalayong lugar sa mga kaanak o di kaya ay nakaalis na dyan sa mismong lugar na yan. At nakapunta na sa probinsya, Rida, itong suspect? Sa ngayon, Maris, ang investigador ng kaso ay ayaw munang magbigay ng impormasyon kung nasaan o kung meron silang any lead dito sa suspect na ito. Pero ang malinaw daw ngayon, mula nung umalis siya doon sa lugar na pinangyarihan ng insidente at mula nung umalis din siya doon sa kanilang bahay, ay hindi pa raw siya nakikita ng mga tao doon. Pero yung kanyang mga kamag-anakan, yung kanyang mga kaanak, rather, ay nandoon pa sa mismong bahay, including yung kanyang asawa. Yun daw ay kinuha na nila ng statement, pero ito ay hindi pa niya sa atin sinasabi kung nasaan na ang whereabouts nitong suspect na ito. Maris. Maraming salamat, Rida Reyes.